Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanman ay wala pa kaming nakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo na kapag papalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay habag. May napansin ka na ba na magkaiba ang makakita at maramdaman? Maraming tao ang nakakakita ng naghihirap, ngunit kakaunti ang tunay na naaantig. Nakikita natin ang pulubing nakaupo sa bangketa, ngunit mabilis lang tayong lumalampas. Nakikita natin ang kapitbahay na matagal nang hindi nagsisimba, ngunit hindi natin siya kinukumusta. Nakikita natin ang kabataang nalululong sa bisyo, ngunit ang una nating reaksyon ay husgahan kaysa unawain at tulungan. Nakikita natin ang mga pamilyang nagkakawatak-watak, ngunit madalas nating sabihin, problema na nila yan. Marami ang ating nakikita at maraming nakakakita, ngunit kakaunti ang tunay na nahahabag. At marahil ito ang nais ituro sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, dinala kay Jesus ang isang lalaking pipi dahil siya ay inaalihan ng demonyo. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang maipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya kayang maipahayag ang kanyang sakit. Ngunit nang palayasin ni Jesus ang demonyo, agad siyang nakapagsalita. Namangha ang mga tao, ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang mga Pariseo na hindi natuwa ay nagsabi pang sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo, kaya niya pinalalayas ang mga demonyo. Isang himala ang kanilang nasaksihan, ngunit ang kanilang puso na natiling sarado. Ipinakita nito na maaaring makita ng mata ang himala, ngunit hindi pa rin makakita ang puso. Pagkatapos nito, sinabi sa Ebanghelyo na nilibot ni Jesus ang mga bayan at ang mga nayon. Nagtuturo siya, nangangaral, nagpapagaling siya ng iba't ibang karamdaman. Ngunit ang pinakamahalagang talata ay hindi tungkol sa kanyang mga himala, kundi tungkol sa kanyang puso. Sinasabi ng ating Ebanghelyo, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lupaypay at parang mga tupang walang pastol. At dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa ating buong Ebanghelyo at siyang pinakang sentro at puso, at yan ay ang habag. Hindi lamang awa, hindi lamang simpatya. Ang salitang habag o nahabag ay nangangahulugang ang puso ay lubos na naantig dahil sa pagdurusa ng iba.
Ito yung habag na nagtutulak upang kumilos. Ito yung habag na hindi nananatili sa damdamin lamang. Ganito ang puso ni Jesus. Hindi siya tumingin sa mga tao bilang numero. Hindi siya tumingin sa kanila bilang problema. Hindi siya tumingin sa kanila bilang istorbo. Nakita niya ang kanilang pagod, ang kanilang takot, ang kanilang pagkalito, ang kanilang pagkawala ng direksyon sa buhay. At nahabag siya. Marahil ito rin ang tanong para sa ating lahat. Ano ang nakikita natin kapag tumitingin tayo sa ating kapwa? Kapag may taong nalulong sa droga, ano ang una nating iniisip? Kapag may kabataang naligaw ng landas, kapag may taong paulit-ulit nagkakasala, kapag may taong hindi kaaya-aya ang ugali, nakikita ba natin ang isang problema? O nakikita natin ang isang taong nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos? Napakadaling humusga, napakadaling maging mapanuri, napakadaling kumilatis at magbigay ng personal na opinyon. Ngunit napakahirap magkaroon ng pusong nahahabag. Ito yung malaking kaibahan ni Jesus at ng mga Pariseo. Pareho nilang nakita ang mga tao, ngunit magkaiba ang kanilang puso. Ang mga Pariseo ay naghahanap ng mali. Si Jesus ay naghahanap ng taong maililigtas. Ang mga Pariseo ay naghahanap ng dahilan upang humusga. Si Jesus ay naghahanap ng pagkakataong magmahal. Sabi nga, if you are busy judging people, you don't have time to love anymore. At marahil hindi ba't minsan tayo rin ay nagiging katulad ng mga Pariseo? Mas mabilis tayong pumansin ng pagkakamali kaysa maghanap ng kabutihan. Mas mabilis tayong magkomento kaysa magsumikap na umunawa. Mas mabilis tayong magreklamo kaysa tumulong. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng ating alam tungkol sa Diyos. Nasusukat ito sa lawak ng ating habag sa ating kapwa. Pagkatapos ay sinabi niya, napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang manggagawa. Madalas nating iniisip na ang mga manggagawang ito ay mga pari, madre, relihiyoso lamang. Ngunit hindi. Lahat ng binyagan ay tinatawag na maging manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Sa tahanan, sa paaralan, sa opisina, sa ospital, kahit saan kayo naroroon, kahit sa mundo ng social media. Saan man tayo naroroon, tayong lahat ay tinatawag na maging mukha ng habag ng Diyos. Kaya ito yung napakahalagang naisabihin sa atin ng ating ebanghelyo. Akala kasi natin ang pinakamalaking himala sa kwentong ito ay yung paggaling ng pipi. Ngunit may mas dakilang himala rito. Ito ay ang pusong marunong mahabag. Dahil ang pagpapagaling ng katawan ay mahalaga, ngunit ang pusong marunong magmahal tulad ni Kristo ay higit na dakila. Kapag ang isang pusong mapanghusga ay naging pusong mahabagin, iyon ang tunay na himala. Kapag ang isang pusong makasarili ay natutong maglingkod, iyon ay himala. Kapag ang isang taong dati walang pakialam ay nagsimulang magmalasakit, makiramay,
Iyon ay himala ng biyaya. Kaya nga sa araw na ito, mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ni Jesus na tingnan ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Hindi lamang upang makita o makakita, kundi upang mahabag. Hindi lamang upang maawa, kundi upang kumilos. Kaya tandaan natin, yung salitang habag, hindi po ito basta lang damdamin. Ito'y kilos. Kapag ang puso natin ay natutong mahabag tulad ng puso ni Kristo, magiging instrumento tayo ng kanyang kagalingan, pag-asa at pagmamahal. At marahil ang taong hinihintay ng Diyos upang maging sagot sa panalangin ng isang sugatang kapatid ay walang iba, kundi ikaw. Pagnilayan natin, kapag tumitingin ba tayo sa mga taong sugatan, naliligaw o nagkakamali, ang una bang lumalabas sa ating puso ay panghusga o habag? Paano tayo tinatawag ni Kristo na maging manggagawa ng kanyang awa at pagmamahal? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pusong laging nahahabag sa mga pagod, sugatan at naliligaw. Alisin mo sa amin ang pusong mapanghusga at bigyan mo kami ng pusong marunong, umunawa, magmahal at maglingkod. Gawin mo kaming manggagawa sa iyong ubasan upang sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa ay maranasan ng iba ang iyong habag. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.